Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra, pauna mensahe ninyo, number 44. Ayan, so number 44 is a synchronicity kasi this is double number. So I suggest, no, Libra, please look up for the meaning of number 44 for more guidance. Marami na sa Google na nag-explain niyan. Even dito sa YouTube, no, may mga vlogs na din na nag-explain ng mga number meanings. So please look that up, no, for more guidance. Sabi dito, the courage to step into life, no. So it feels like siguro ang iba sa inyo may fear, no? Merong mga takot na nararamdaman within yourself dito sa pagharap sa hamon ng buhay. But wag kayong mag-alala, no, Libra. Wag kayong matakot. Do not fear anything because God has your back. Your spirit team has your back all the time. No? Kaya wag kayong matakot. At saka lagi ninyo nga alalahanin na parte ng buhay, no? Ang mga challenging situations, ang mga obstacles, problema, that is part of life. Parte yan ng soul's journey natin, ng life's journey natin. Kaya at some point sa buhay natin, regardless kung ano man ang katayuan natin sa buhay, regardless kung ano man ang mga posisyon natin sa trabaho, ano man ang mga ginagawa natin sa buhay natin, regardless, no, of anything, no, lahat tayo at some point nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng challenging situations, nakaka-encounter tayo ng obstacles because it is normal na magkaroon tayo ng mga ganyang bagay. Kasi wala namang perfect na journey sa buhay, kahit ano man ang ating sitwasyon, no? Kaya huwag kayong matakot. Activate your inner strength and courage. Lagi lang kayong mag-lean in towards hope and faith, no? Always hope for the best possible outcome. Lagi lang tayo magdadasal, no? And always believe that things, no, are going to fall into its right places, no? Lagi lang tayong umasa magiging maayos ang lahat. Dahil wala namang problema na hindi natin kayang lagpasan. Hindi tayo binibigyan ng problema na hindi natin kaya, no? Kaya nga sabi dito, perfect storm. Baka kasi yung storm na yan sa buhay ninyo, Libra, na maaring dumating, yan ang mag-iiwan sa inyo ng wisdom, yan ang mag-iiwan sa inyo ng life lessons na mapapakinabangan ninyo big time, no, sa mga susunod pang mangyayari sa buhay ninyo, no? So this is going to yung mga storm natin sa buhay, let's always remember as well that those are blessings. No, those are blessings. Hindi ibig sabihin na problema yan ay kamalasan or whatsoever, no? Kasi yan ang nagdadala sa atin doon sa kung ano ang best para sa atin, 'di ba? Diyan tayo natututo. That's where we learn. That's where we evolve. That's where we learn new things. That's where we learn a new way of facing our life, 'di ba? Diyan tayo natututo, no, sa mga storm natin sa buhay. Kaya huwag kayong matakot. Okay? Kayang-kaya ninyo yan. Lagi lang kayong magdadasal. We have empty well, time to replenish. Ayan. So, before you totally feel drained, burnout, no, yung ganon, mag-replenish na kayo ng inyong lost energy. Magpahinga na, mag-relax na, you know, bigyan na ninyo ng oras, panahon, atensyon, ang sa self-care sa ngayon, ang pag-rejuvenate, pag-recuperate, ang pag-recharge, okay? What else? We have number 20, Feast of Plenty, Choices and Their Consequences. Ayan, so there are different opportunities dito, no, na nandiyan na, nakaharap na sa iyo or nandiyan na sa inyong harapan. Marami na kayong pagpipilian. Ang mahalaga lang dito din, Libra, is for you to know or to learn what are the consequences of each choice na kukunin ninyo or na pipick upin ninyo. Okay? What else? We have number 56, the wall. Ayan, obstacles. Maaari talaga na mayroong obstacles na pinagdadaanan or na-encounter ang iba sa inyo dito, Libra. Pero look at this, no? Look at this card. Madilim, may mga parts na madilim, pero on the center, tingnan niyo, mayroon ng liwanag na pumapasok. So, ibig sabihin dito, no?
Libra, it's either parating na, no, ang solusyon dito sa obstacle ninyo, or maybe sa ngayon naiisip na ninyo on how you are going to um, uh, get around these obstacles na nararanasan ninyo. May liwanag na. There could be enlightenment already coming your way, or there could be maaring meron na kayong nararamdaman or naiisip na may clarity na, kumbaga, no, of where you are heading, which path you are heading, para malagpasan nyo na ang obstacle na ito, no? So, magpakatatag ka lang, tatagan mo lang ang inyong loob, okay? At malalagpasan mo yan. Repairing the body, mind, and spirit. Ayan. So, panahon na. Time to replenish. Time to repair the body, mind, and spirit, Libra. No? Maaaring marami na kayong pagod, no? Baka physical, physical stress ang nararamdaman ninyo, kasi nga nanggagaling tayo sa holidays, galing tayo sa celebration, holiday, Christmas, New Year, so baka napagod na kayo, maraming party, mga ganon, paghahanda, no, sa bahay, yung mga ganon. Kaya it's time for you to repair your body, mind, and spirit. No, it's time to relax, time to replenish the lost energy. Panahon na para alagaan ninyo ang inyong sarili sa ngayon. After sa kabisihan, no, ng Christmas season, ngayon panahon naman para alagaan ninyo ang inyong sarili. Okay? We have number 1, ayan, a tidy house, clarity and organization. Ayan, speaking of clarity, you're definitely getting the clarity of mind, no? Kaya, hindi talaga kayo pinapabayaan ng universe, no, Libra. The universe has your back. Kaya, wala kayong dapat na takot na maramdaman, wala kayong dapat na ipag-worry, no? Always kapit, no? Kapit lang kayo sa inyong paniniwala. Kapit kayo sa hope and faith, no? And everything will fall into its right place. Okay? Dito, meron new beginning, no? You are going to embrace something new. You're going to start something fresh, no? Sa buhay ninyo. Maybe din, ang iba sa inyo dito is going to tidy up your house. Pagkatapos ng mga handaan, pagkatapos ng maraming party siguro, no? Syempre, nagulo ang bahay. Maaari ngayon, you're going to organize your house, maglilinis, magtatago na ng mga Christmas decorations. So, maaaring gano'n ang gagawin ng karamihan sa inyo ngayon, Libra, no? So, there is going to be some work inside the house na gagawin ninyo, organization. And at the same time, no, yung isip din ninyo, ngayon, maaalis na yung mga kalat, maaalis na yung mga dekorasyon. So, you will be yung makikita ninyo sa bahay, yung normal na, no, na setup sa bahay, so that can add up to your clarity. Kasi 'di ba, kung magulo, makalat ang nakikita ng mata natin, that has a psychological effect sa atin, 'di ba? In a way, parang magulo din yung isip natin, na hindi rin tayo nakakapag-isip na maayos, hindi rin tayo nakakapag-concentrate. So ngayon, you're going to tidy up your house. We have number 55. This is another synchronicity, no? So, number 55, I suggest idagdag po ninyo ito sa titignan ninyo kung anong ibig sabihin ng number 55, alright? There is a bold step forward that you need to do, okay? You need to take a bold step sa ngayon. Sa maaring marami talaga mga opportunities, no, choices na nasa inyong harapan sa ngayon. So, you're going to take bold step forward. So, maaari din na you're going to take risks sa ngayon. You're going to take chances on something or on someone. And magpapakatibay talaga kayo ngayon, no? Maybe sa harap ninyo sa obstacles na to, sa pag-solve ninyo sa mga obstacles na to, you may need to take a bold step dito, no? You need to be fearless and bold. Okay? So, what else? We have balancing act. Maaring merong maaring that is a sensitive issue, no? Maaring sensitive issue ang kailangan mong i-address dito. That's why you need to take a balancing act, no? But kayang-kaya ninyo yan, Libra, no? You will not be given
obstacle, you will not be given a problem na hindi ninyo kayang solusyonan. Kaya sa ngayon pa lang, i-claim nyo na mapagtatagumpayan ninyo kung ano man yan. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.